Blessed evening po sa ating lahat, lalo na po sa pamumuno ng priesthood at kay King Opirio. Tanong ko lang po, King Opirio, yung kung dito po sa atin tinatayo na yung kingdom, revival ng Kingdom of David, Kingdom of Alahayam, sa west po ba, sa Jerusalem, magtatayo rin po ba sila ng kingdom? Yun lang po at maraming salamat po. Sorry, nakamute pala ako. yung tinatanong mo ba, brother, is magtatayo din ba sila doon ng kingdom sa Jerusalem? Opo. Nakapagtayo na sila actually noong 1948 pa. Di ba? Inagaw nila ang lupain, yung domain, yung ancestral domain. Inagaw na nila. Sila lang namamahala. That is a kingdom. Ngayon, anong sabi? Magkakaroon ng bagong Jerusalem. Dahil ang Jerusalem na yun na itinayo nila ngayon, yung Israel na itinayo ng mga peking naghuhudyo-hudyuhan ay wawasakin po. Wawasakin. Pupulbusin yan. Not a single stone will remain on top of another stone. Yun ang nasusulat Bakit mawawasak? Madadamage po talaga yan kapag tinake over ng Shemites yung lupain. Because that is a Shemite territory na inaagaw ng mga Europeans ngayon. So habang nasa proseso yan, paano ang kingdom? Na sinabi na the kingdom of heaven is like a mustard seed. Napakaliit na buto na itinanim ng isang tao pero namukadkad at lumago na puno. Yan ang nangyayari sa atin ngayon. See, kung gaano tayo kabilis mamukadkad. Yada. Sa magkakaroon ng kingdom dito, ba yun? Nila. Ano ang on? Pero pinasilyuhan kay di hayag yan dahil malayo pa ang panahon. Pero pagdating kay John Revelator, anong sabi? Ihayag muna dahil ngayon na ang panahon. Pansinin nyo, ano bang mga nakita ni Prophet Daniel noon? Isang lalaki na nakabelt ng ginto mula sa Euphas. Euphas, ang ibig sabihin po nun, gold of Pison River. Nasaan ang Pison River? Andito sa atin, bumabagtas. Gold of Ophir, ang suot ng tao na nakita ni Prophet Daniel sa vision. Marami pa siyang nakita. Pero anong sabi? Silyuhan mo, huwag kang maingay. Dahil mabibisto ang programa, baka unahan tayo. Silit at magpahinga ka muna. Pero pagdating kay John Revelator, anong sabi? Huwag mong silyuhan yan. Dahil kailangang malaman na yan. Bakit? Ang Revelation kasi, the book of Revelation, yan ang mensahe ni King Yahweh na ibinigay kay John Revelator upang iparating
sa mensahero sa kahuli-hulihan dulo ng panahon. Huwag mong silyuhan. Kailangan malaman niya na yan. At kailan ipinaalam ang totoong nilalaman ng Book of Revelation? Kailan? 2019. Yada. Doon inihayag. Isinulat din dyan, Revelator, na unawaan natin. Because Revelation is a set of instruction para sa atin. At kung anong dapat nating asahan na mangyayari kapag ginagawa na natin at sinusundan natin ang instruction na yan. Alam niyo kasi mali yung natin, pagkaintindi sa prophecy na tinagalog na hula. Hindi po yan hula na mangyayari na lang ng kusa. Hindi po yan mangyayari kung hindi natin gagawin. Kailangan natin gawin upang mangyari. Because the prophecy is actually a set of instruction kung ano ang dapat gawin ng mga makakabasa ng Book of Revelation na sinulat ni John sa kapanahunan natin ngayon. Yan ang sinusundan natin. Kaya ano ang sabi ni King Ahasuerus? Sa Bible kasi na binabasa ninyo, kaya hindi niyo naiintindihan kasi ang nakasulat doon. To the angel of the church in Philadelphia, write. Kung tagalogin ko, sa anghel ng simbahan sa Philadelphia, isulat mo ito para sa kanya. Aba, anghel, pero ang magbibigay ng instruction ay si John Revelator. Mali po yun. Hindi po anghel yun. Ay, hala, bakit nag-error? Kala ko yung sa akin may problema. Recorded ba yan, sis? Nakadirekta ako sa YouTube. Bakit nag-error? Nangyari. At tingnan mo yung ibang video, sis. Unless Ulitin na lang. Ganda yung mensahe. ano mo na lang, refresh. Oo nga eh, ang ganda ng ganda ng mensahe. Recorded pa rin naman tayo, no? Oo. Wait mga kapatid. Tagalogin ko, isulat mo Ayun. itong mga sinasabi ko para mabasa ng guardian ng kongregasyon sa Philadelphia. Bakit ipinasulat kay John? Sapagkat ang babasa ay tao, hindi anghel. Ganyan tayo niloko ng mga sekta. Tao po ang babasa, kaya ipinasulat kay John, hindi po anghel. Yan ang hirap sa Bible na hawak natin. Dati nating hawak. Kasi ang tao, ginawang anghel. Ang anghel ay ginawang tao. Ang anak ng alahayam, ginawang son of man, anak ng tao. Lahat ng pagwardi-wardi sa kasulatan, ginawa nila. Pero itinutuwid po namin yan gabi-gabi. Walang tigil ang revisionist. Hindi sa amin nakalusot yung mga ganyan. So, kung kaya mga kapatid, matapos lang itong revision natin, madami-dami na pinala. Kunti na lang pala. Kasi tapos na namin ang buong New Testament.
At nasa Psalms kami, pero sabi ko, laktawan mo natin ang Psalms, Proverbs, Song of, ano ito? Song of Songs? Yun, yung mga sumunod doon. Laktawan muna natin. Let us go to the book of Isaiah. That's why, pagkatapos itong training, pupunta ako to join the revisionist. Naghahanda na sila. Gabi-gabi yan ginagawa namin at pupuyatan talaga yan hanggang madaling araw. So, stay put lang kayo. Ang pakiusap ko lang sa lahat, kayong mga CC, ACC, Kawan, health worker, Kawan, social worker, bantayan nyo ang Kawan sa inyong nasasakupan. Huwag nyong bibigyan ng puwang itong mga deflected na nag-claim na sila man daw ay covenant. Hawasay din daw. Hindi nila napansin yung sinabi ni Messiah Yahawashai. Hindi lahat ng tumatawag sa akin ng Yahawashai ay makakapasok sa aking kaharian. Kundi sila lamang na sumusunod sa kagustuhan ng aking Ama. Tanong, ano ang kagustuhan ng Ama? In one word, covenant. Covenant na sinisipa nitong mga nagkora at nagkukak. Dahil ang ka-covenant nila ay kung sino-sinong tao dyan. Yung isa nakakulong sa bilibid, yun ang ka-covenant nila. Yun ang sinusunod nila. Itong mga nagkora, kanya-kanya na sila ng sinusunod. Mga taong nagkiklaim na sila daw ang nagpapatuloy at hindi na si OHC. Saan sa Bible nasusulat na ang trabaho ng mensahero na paghahanda ay ipagpapatuloy ng iba? Wala, di ba? Sinabi ba na pagkatapos ng mensahero i-reveal ang pangalan, ang ganito, ang ganon, tapos na ang kanyang gawain at may ibang magpapatuloy? May nasusulat pa sa Bible na ganon? Di ba wala? Yan ang panluloko na ginagawa nila. Habang patuloy silang nag-i-spread ng paniniwala, ng mga paninira, mga doktrina, na pawang walang katotohanan. Nasa inyo na lang kung maniniwala kayo. Pero ang amin is, napakahalaga po ng loyalty para sa amin. Kapag na-prove namin na walang loyalty at talagang nakikipag-ut-utan doon sa kabila, at nagiging tulay upang masira ang Kawan sa chapter, hindi po kami mag-aatubili, hindi kami magdadalawang isip na tagpasin ang sinumang magpapagamit sa mga nagkora at nagkukak. Ulitin ko, hindi kami mag-aatubili o magdadalawang isip na tagpasin sa Kawan ang sinumang magpapagamit sa mga nagkora at nagkukak upang wasakin ang isang chapter. Yan lang po. Mahalaga sa atin ang covenant. As in the days of Joshua, walang mga taksil na mananatili sa loob ng Kawan. Back to you, host. Thank you. Yung narinig po natin sa ating kamahalan, meron na palang kingdom sa Israel. 1948 pa. 'Di ba? Narinig natin ngayon na ang nakaposisyon doon ay mga peking Hudyo. Mga artistahin, sabi nga sa video ng King OHC. Di po ba? Ngayon, ito abangan nyo. Kapag sa temple ng Jerusalem, di ba? Sabi nga ng kamahalan, ang tinatayong Kingdom of David dito, Kingdom of Heaven dito sa lupa, dito sa Upir, ito po ay replika doon sa Jerusalem. Ngayon, ito po, abangan nyo. Kapag naialay na yung red heifer doon sa templo ng mga peking Hudyo, may babasahin ako sa inyong kapahayagan dito sa Matthew chapter 24 verse 15 to 22. Babasahin ko po, Matthew chapter 24 verse 15 to 22. Makikita ninyong nagaganap sa banal na lugar ang kalapastangang walang pangalawa
na tinutukoy ni Propeta Daniel. Unawain ito nang bumabasa. Verse 16. Kapag nangyari na ito, ang mga nasa Judea ay dapat tumakas sa kabundukan. Verse 17. Ang nasa bubungan ay huwag nang mag-abala pang bumaba upang kumuha ng kahit ano sa kanyang bahay. Verse 18. At ang nasa bukid ay huwag nang umuwi upang kumuha ng balabal. Verse 19. Kawawa ang nagdadalang tao at nagpapasuso sa mga araw na iyon. Verse 20. Ipanalangin ninyo na ang inyong pagtakas ay huwag mataon sa taglamig o sa araw ng pamamahinga. Verse 21. Sapagkat sa panahong iyon, ang mga tao ay magdaranas ng malaking kapighatian na hindi pa nararanasan mula ng likain ng sanlibutan hanggang ngayon at hindi na mararanasan pang kailan muli. Ito po yung tribulation period. Tuloy natin. Sabi nga ng kamahalan, yung tribulation period niyan eh. Yan po yung paglilitis sa mga bansa na ng alipin sa mga lahing Hebreo. Tuloy natin sa last verse, verse 21. Verse 22 po. At kung hindi paikli ng panahong iyon, walang maliligtas. Ngunit alang-alang sa mga hinirang, paikliin ang panahong iyon. Purihin po ang lahayam sa kanyang Torah. Di ba? Narinig po natin sa kamahalan na 1948 pa pala, inagaw ng mga Hudyo-Hudyuhan doon yung sinasabing temple doon sa Jerusalem. 1948 pa. 1948 hanggang ngayon sa kanila yung lugar na yon. At ito ang abangan natin. Kapag inialay na po doon ang handog nila na red heifer, kayo dyan sa Amerika, sa Canada, sa Europe, sa Middle East, mag-evacuate na po kayo. Bakit? Kasi doon na po mangangalit ang lahayam. Pero dito sa Upir, ay payapa kami dito sa Upir. Sapagkat po ang Upir ay ito po ay iingatan ng lahayam na itinatayo ang kanyang temple dito sa Upir. Yada. Yan po yan. Yan lamang po. Marami pong salamat. Be blessed po sa lahat. Shalom po. Ang tanong ko po ay yung bang i-alay nila, ang pagkaalay nila yung kanilang offering sa Jerusalem, sino ba ang kanilang hari? Si Satan or yung si tinatawag na si JC? Yan po ang... Ako na ang sasagot. Okay, Brad. Mahal na hari. Thank you. Ang lahat ng nasa likod ng mga nangyayaring yan is of course si Satan. At ginagamit niya ang pangalang JC para linlangin ang mundo. Ngayon, kung sasabihin ng mga nag-Hudyo na hindi naman JC ang tawag namin, Yeshua. Ito ang sasabihin ko sa inyo. Ang Yeshua at Jesus ay iisa lamang. At yan ang pangalan na ginagamit ni Satanas upang linlangin ang mundo. So, back to the question, sino? Ay di si Satanas. Kasi ang ama nila ay si Satanas. Di ba na andyan nasusulat sa 7 who's na sinabi ng Messiah? Ano ang sabi niya dyan? You brood of vipers, serpents. Your father is Satan, the master of lies. You are liars, you are criminals, you are murderers. Because your father is Satan, the devil. So that answers the question. Hello po, good evening po sa lahat. Pati na rin po sa ating King OHC. Magandang gabi po. Maupian marukilam para sa mga manubo po. Napaka-palad natin. We are so blessed na ang Kingdom of Heaven ay revive na po dito mismo sa atin sa Ophir. Dahil
may king na ang naipon na lost tribe. Ngayon ang tanong ko po, King OHC, may Republic Act 8371 naman na po para sa indigenous people. Itong IPRA law. Hindi po talaga siya nagagamit. Kahit anong gagawin namin dito sa Bukidnon, hindi pa rin nagagamit kasi hindi naman parang walang ngipin para sa datuwism. Ngayon po magagamit pa po ba natin ito sa kingdom natin? At ang dagdag po na tanong doon is, matutuloy pa po ba ang datuwism sa tribe po or papalitan na po ng chapter coordinator po? Salamat po, mahal na hari. Okay. What is that? Datuwism? Opo. Yung tribal Okay. leaders po. Tribal leader. So, sa first question, magagamit pa ba ang IPRA law? Opo. Okay. Actually, yung IPRA law ang nagbigay sa atin ng daan upang muling itayo ang Kingdom of Heaven ayon sa Covenant. Kaya kung may nagsasabi dyan na iligan itong ginagawa natin, mangmang sila at hindi nila alam ang batas. Ang IPRA law ay nagsimula yan, actually ang implementation yan mula sa taas, mula sa United Nations. Ang guidelines, kaya nagkaroon tayo ng IPRA law ay ang United Nations Charter, kung saan nakapaloob doon na bigyan ng kalayaan ang mga indigenous people for self-governance. In short, we can establish our own kingdom, even our own currency. At hindi yan pwedeng pakialaman ng gobyerno. In fact, hindi pwedeng hindi lang sila makikialam. Obligado silang tulungan tayo na maitayo ito ayon sa batas. And that gives us the window, the chance, upang muling buhayin ang makalangit na pamunuan, kingdom, ayon sa covenant na nagmumula sa langit. And that is the divine government, the house of David. Yan lang po. As to the question number 2, hindi po natin aalisin ang datuwism or yung pagkilala sa mga dato bilang tribal leaders. As is. In fact, lalo natin silang susuportahan dahil yung pagiging dato ang tinatawag sa ancient Israel na elders. 'Di ba noon pinapatawag ng hari ang mga elders ng iba't ibang tribo? Mga dato 'yun. Mga dato 'yun. So lalo nating pagtitibayin at susuportahan ang mga dato at ang mga tribo. Dahil yan ay bahagi ng covenant. Hindi pwedeng tayo na ang magbibida-bidahan. So pantay-pantay pa rin ng ang sistema natin. Walang maaapakan. So suportahan natin ang mga tribo, ang mga dato. In return, susuportahan naman nila tayo. Kumbaga, tulungan ang sistema dyan because that is the spirit of the kingdom. So hindi tayo papasok sa mga tribo upang magibabaw sa kanila. Papasok tayo upang sila ay iangat. Papasok tayo at kikilalanin natin ang kanilang dato bilang elder as in the ancient days of Israel. Lalong mapapaganda kasi ang purpose natin ay iangat ang kalagayan sa sosyedad ng mga tribo. At pagsasama-samahin natin ang mga tribo, sama-sama ang mga elders, and together,
we will build the kingdom through the IPRA law. Yan po ang sagot ko, kapatid. Sa time po ba na yon na ma-proclaim po kayo as a king, will you still be with us to lead us and revealing to us the word of Yahweh? Yes, of course. Okay. Kasi personally ang role ko dalawa. Actually tatlo nga pala. Tatlo. Una, as king. Pangalawa, judge. Pangatlo, as high priest. Yan yung Salamat po. sinasabi na priesthood in the order of Melchizedek. Siya nga pala, sa mga nagsasabi na yung inuudyokan dyan, na wala na daw ang Levitical priesthood dahil Melchizedek order na daw, hindi nila naintindihan na ang Levitical ay under ng Melchizedek. Hindi po yun magkaiba. It's one and the same. Dahil si Melchizedek ay si Shem yan. And the Levitical priesthood is under the order of Shem. Kasi mga Shemites. Kaya natatawa ko doon sa mga kumukontra sa priesthood natin na hindi daw ito valid. Hindi raw kasi Levitical daw ito. Ang bagong priesthood daw is according to the order of Melchizedek. I'm sorry for the word, pero yan po ay isang kamangmangan. O yung hindi alam ang salitang kamangmangan, katangahan. Hindi po Dahil pag sinabi mong Melchizedek order, sa ilalim niyan, sakop niyan ang Levitical. Hindi po yan magkahiwalay. Ang Levitical po is nag-originate yan sa order of Melchizedek because Melchizedek is Shem. Si Shem yun. Mula kay Shem, sila lang bumaba sina Abraham hanggang kina Jacob, Abraham, Isaac, Jacob, and mula kay Jacob, Levitical priesthood. So paano nilang sasabihin na ang Levitical priesthood ay hindi order of Melchizedek? Huwag silang magdunong-dunungan dahil hindi nila kabisado ang kasulatan. Yan lang ang masasabi ko. Hindi po nila kilala kamahalan kung sino si Melchizedek. Hindi nila kasalanan. Hindi nila alam. Akala nila po bago, hindi nila alam. Yun yung original. Bago pa nagkaroon ng Levitical priesthood, meron ng Melchizedek order of priesthood. At yan ay ginagampanan mismo ni Shem. Kaya ang pagkatao ni Shem noon is siya ang king, siya ang judge, siya ang high priest. And that is true until today. I am acting as the king, the judge, and the high priest. Yan ang sinasabing Melchizedek order. Magandang gabi po sa lahat, lalo na sa ating mga priest at sa ating kamahalan na King Operio. Ang aking lang katanungan kung mayroon ba na crowning ceremony? Kung mayroon, kailan ba magaganap? Kung sa makalawang buwan o ngayong taon, yun lang po ang aking katanungan. Baka ako malaglag naman. Yun lang, mahal na kamahalan ang katanungan ko. Kung sa merong crowning, meron po. Merong crowning. Meron nga. Kung kailan, yun ang hindi ko masasagot. Kung kailan. Kasi ang timing niyan ay hindi ko hawak. I have no control over the situations. I mean,
yung timetable, wala akong control dyan. Kapag dumating ang tamang panahon, ang mga sitwasyon ay favorable, naandyan na ang crown, dumating na, 5 kilong ginto po yan, at may mga precious stones sa paligid. Ang alam ko, ang dumating pa lang ay ang setro. Nandyan na ang setro natin. But the golden sword and the crown ay wala pa. Pero one thing is sure, kailangan may tayo muna ang temple bago ang crowning. Titingnan ko, whichever. Kasi in the time of Solomon, king na siya at saka i-dedicate ang temple. So kung tinitingnan ko yun, dapat pala maging king muna because it is the king who will dedicate the temple. Yun. Kaya sabi ko, wala sa aking kamay wala sa aking control ang lahat ng mga yan. Si Aba na ang bahala. Kapag sinabi niya, ayan na, ang crown mo, may nag-donate 1 bar ng ginto, tunawin mo na at gawin ang corona. Ibig sabihin, kalooban niya, Aba. Kasi sino sa panahon ngayon ang magbibigay ng 1 bar na ginto para lang gawing corona? Sino ang magbibigay ng mga diamonds para ipalamuti sa corona? Kahit yata, pag samasamahin na natin lahat ng anong tawag dito, lahat ng pera natin para lang sa corona, wala, hindi talaga aabot. Maliban na lang kung merong mag-sponsor na talagang may hawak na ginto, aabutin yata ng 15 million ang halaga ng corona. Kasi ang ginto niya pa lang, magkano ba ang ginto? 12 million yata aabutin. Yung ginto pa lang yun. Wala pa yung mga bato doon. O yung setro, yung jewel doon sa is ang mahal-mahal nun. Pero ayan na, binigay sa atin at 90% discount yata. Wow. At may nag-sponsor na. Biruin mo yun. Ganda, naluwaya. Yung gold may nag-sponsor na para sa setro. Pinatigil ko na yung may mga nag-donate ng mga gold nila, mga jewels. Sabi ko, wag na lang. Kasi may umarangkada kaagad na intriga. Ako daw ay nangungulimbat ng ginto. The term is nangungulimbat talaga. Ano kaya ang may inagawan ako ng ginto? May pinilit ako, tinutukan ko sa leeg, akin na ang ginto mo. Wala naman akong maalalang ganun para akusahan na ako'y nangungulimbat. Yung mga tao ang kusang nagbibigay ng ginto. Dahil gusto nila maipush yan. Hindi ko hiningi. Ni isa sa kawan, wala akong sinabi na akin na lang ang ginto mo or pahingi ako ng ginto. Never kong ginawa yan. At hindi ko gagawin yan. Bakit? Simple lang. Kasi kung may dumating na ginto, ibig sabihin kalooban ng Ama yan. At hindi ko kalooban para lang suknungin ko sa ulo ko. Yan po ang palatandaan ko na kagustuhan ito ng Aba kung gumamit ng ibang tao at kusang ipinagduduldulan ang kanilang mga ginto. Kung hindi ganyan ang proseso na mangyayari, ibig sabihin hindi kagustuhan ng Aba yan. Ako lang ang may kagustuhan, kaya hingi ako dito, hingi ako doon. Kaya hindi ako nanghihingi. Dahil pag kumilos ang Aba, kusa niyang papupuntahin ang mga tao, may dalang ginto. Yan po ang palatandaan ko dyan. I never acted on my own. So, ayan po, nangyayari. Isang singsing pa lang ang nakita nila sa akin, nangulimbat na daw ako may nagregalo Kasi kawawa naman daw ang king, ni isang ginto, wala.
Isang ka nga naman nakakita ng king na kahit isang butil ng ginto, wala. So pinagawan ako ng sing-sing. Ay aba, pinagmulan ng intriga. Nangungulimbat daw ako ng ginto. So yan po. Ngayon, bibigyan ko kayo ng advance idea kung paano gagawin ang crowning. Ang maghahatid po ng setro during the ceremony ay manggagaling sa Africa. Yada. Ang maghahatid ng corona ay mga anak ng tribo. Bawat tribe may isang anak, 7 years old, ganun. Sila ang maghahatid ng corona during the crowning ceremony. Isang simbolikong gesture na hindi natin pababayaan ang tribo sapagkat sila ang nagbibigay din ng proclamation. At ang maghahatid naman ng espada is manggagaling sa Russia. Yada. Hallelujah. So tribo kasama ang representative i-endorse sa isang representative from China, and together sila ang magha-hand over during the ceremony. Espada, Russia. Corona, dadaan sa kamay ng China. At yung setro, manggagaling sa tribe of Judah, Africa. Africa, China, Russia. Yada. Hallelujah. So bakit? Bakit kasama ang China at Russia? Because they will be the two witnesses in the proclamation of the kingdom as written in the book of Revelation. Yada. Yada. Bakit Africa ang maghahatid ng setro? In fulfillment of what is written na the scepter shall not depart from Judah until such time the one to whom it belongs come. Hallelujah. So yan po. Ang ating alaya. So ganyan po ang naibigay sa akin na hindi ko alam kung paano ibinigay. Basta bigla na lang nasa isip ko yan. How the ceremony will go on. The elders of all the tribes will be invited. Kaya nagpapabili na ako ng bus. Yada. Halalwaya. Halalwaya. Yada. Uuwi na po kami. Bro Senen, baka gusto mo ipakita sa kanila yung technical inspection natin ng bus. 3 bus po yan na pinapaano ko. Sana makayanin ng budget kasi sabi ko kung hindi kakaya ng budget kahit yung pangatlo is mini coaster na lang. Pero kung kakayanin ng budget, I would go for 3 buses. Kasi yung mga manggagaling ng Visayas, Mindanao, o di sakay ng barge, Roro or something. Then kukunin naman yung mga nasa north. Hakot yan for the ceremony. Yan na ang projection ko niyan. That's why I said there should be a bus. Then later on, we will have our own helicopter. Yada. Ang pinaka-purpose niyan, kapag may mga lakad na importante, yun ang gagamitin ko. Pag may mga calamity, canceled ang lakad ko, pang-distribute yan ng relief goods sa mga kawan. Pag may nagka-emergency at pwedeng ililipad natin. Dahil nagpapahanap na rin ako ng accredited hospital dito na hindi ganun kamahal pero kumpleto at may kakayahan din. Okay, so Bro Zenen, go ahead please. Bro Zenen, oo, sana maipakita mo rin yung video, yung dinadrive na ninyo, yung ini-introduce nyo, yung bus. At tinestran kasi nila yan. Oo, dun sa nagpapasalamat, yes.
Wala po kaming kinukurakot, malinis ang aming kamay. Hindi totoo yung mga inaakusa sa amin. Nakikita nyo lahat kung ano ang mga inihahanda namin. Yadda. Yadda, halalwaya, layam. Hello po, good evening at sa kay Mahal na Hari Offerio. Itong tanong po galing po sa namin sa chapter KSA. Pinadaan lang po sa akin ng kasamahan namin. Mahal na Hari, ito po yung tanong. May estimated na po ba or months ang pagtayo ng temple sa Kasili para po mapaghandaan na po namin makauwi dyan sa Ophir? Yun lang po. Thank you. Okay, kung sa estimated time, meron yan, estimated time. Kaya lang, hindi pa sa amin binibigay ng Palafox. Kasi yung Palafox developers, ang project kasi yan, ini-award natin sa Palafox para maisaayos. So tomorrow, magkakaroon pa lang ako ng meeting, Prime Minister, with the Palafox architects and developers. So baka bukas sila magbigay ng estimated time mula sa panahon na sinimulan ang foundation hanggang sa matapos. So maybe they could give granting na adequate ang funding natin at hindi tayo kakapusin sa pondo. Kasi kung medyo kinakapos-kapos, syempre may stop ang trabaho, then the estimated time will be prolonged syempre. Okay po. Thank you po. So, iba na po ito mga kapatid. Hanggang doon lang. Hanggang doon lang mga kapatid. Ang sarap sana makinig. Yadda. So doon nagtatapos ang OHC video Q&A. Kingdom Part 2. So open for discussion and sharing. Happy Sabbath mga kapatid. So Q&A ang ang tinalakay natin ngayon, no? Oo. Ang unang-unang tanong, who is the king in Jerusalem? Pag hindi ko matanda pero yung sa na mag-aalay ng red heifer. Oo. Ang sabi naman ng sabi ng mensahero, syempre yung si Kumi Kingdom pala ang kailan daw magkakaroon ng kingdom. Sabi ng mensahero no 1947 nagkaroon na ng kingdom. Yung mga fake news nga. At saka sino daw ang hari? Ang tinatawag nilang hari doon, take note ang tinatawag nilang hari doon ay si Satan, JC, Yeshua, Jesus. Iisa lang daw ang ginagamit, maraming ginagamit na pangalan, si Satan. So take note, walang tao nagpa-personify ng taong yon. Kumbaga diwa
diwa ang ano, ang kanilang inaanong hari. Oh, sa ano sa Jerusalem. So kaya hindi natin naiisip na kingdom pala yung ano, yung nasa ano ngayon, nasa sa ano sa fake Israel. Iniisip natin di anong bansa lang 'yon, pero actually kingdom 'yon ng ano kaya nga sinabi yung magiging set of Satan, di ba? Yung sinasabi nila no na anti-Messiah, nandoon ang kanilang ano, kanilang pugad. Actually, ang Amerika ay sumusunod lang sa kumpas nun. Ang mga nasa politics ng Amerika, puro mga Jewish yun eh. Mga ano, mga fake Jews. Lahat ng ano, mga bankers. Ultimo yung ano, yung manugang ni Trump, Jews. Ang kanila education system, ang CIA, hawak din ng Jews. Si Epstein, mga Jewish yan, mga nasa file ni Epstein. Mga Jewish din yung mga yan. Yun yung sinasabi ni Lin Channel. Dati hindi ko maintindihan yung Lin Channel na yan, yung Jejemon. Minsan lagi niya sinasabi mga Jejemon, mga Jews pala yun. Hindi ko lang nag-get, yung pala yun. Akala ko mga elite. Pero ang sinasabi niya Jejemon, mga Jews. So, hawak nila kung ano, ang military, ang economic, at saka ang mga actually, hawak din nila ang mga religion, yung Pope, di ba? Saka, pero ngayon, ang kanang parang human, ano nila, the leader ngayon, si Netanyahu. Pero actually, ang diwa ang ano, ang nagli-lead sa kanila. Ngayon, i-ano ko naman natin sa atin ngayon. Dahil sabing sila, meron silang ano, diwa ng kanilang hari. Tayo naman, meron din tayong diwa ng ating hari, syempre. Ayan ang siyang hari natin. Si King Yahushua, diwa niya. Ang ating, yung nandyan lang, di ba? Yun ang ano, kaya nga King of Kings eh. Ngayon, nung nandito kasama pa natin ang mensahero dito sa ating dimension, siya ang nagsasalita para sa ating King Yahushua para marinig ng lahat ang boses niya, yun na yung mga sinasabi. Yun ang ginamit sa katauhan ng mensahero. Pero wala mensahero, nandiyan pa rin ang diwa, yun ang ano eh, yun ang fake news meron, tapos tayo, sasabihin wala tayong hari. Diba? So, ganun din yun. Ano bang sasabi yung mga kapatid? May additional kayo bago tayo proceed sa pangalawang tanong ng ano? Ang tanong ko lang sis kasi napakaganda ng plano ng mensahero pagdating doon sa pagtatayo ng kingdom. Pero bakit kaya hindi ito pinahintulutan ng alahayag? Sis, natayo na ang kingdom. Yun din ang point ko. Oo. Pero yung physical na kingdom, yung nasabi templo. niya, Ano bang kingdom, sis? ang Russia, ang China, at saka ang Oo. yung mga symbolic na gagawin niya, na involved yung tatlong bansa kasama ang Africa. So, mangyayari pa kaya yan sa panahon natin? Nagaganap sis. Hindi naman yun instant eh. Hindi yan instant, ganito, tapos na. Yan ay nagaganap na. Wala naman siya sinabi na hindi matutuloy, di ba? Yun nga yung sinasabi ko mga kapatid nasa na spiritual dimension. Yung physical. Wala pa sa dimension natin pero nagaganap na yan sa multidimensional. Oo. Sa unawa ko mga kapatid, nandyan na. Invisible nga lang pa, di ba? Invisible pero... Hindi pa alam ng lahat, no? Oo. Kasi unti pa lang ang tumugon sa panawagan. Bagamat, ang daming pinili dapat. Daming tinawag. Dahil doon sa mga tatawagin, doon pipiliin. Tama? So, para sa akin, andyan na ang kingdom.
hindi man natin nakikita pa sa ngayon dahil hindi pa nabubuo ang totality ng mga pinili. Kasi hindi tayo makapag-umpisa ng Among Us, di ganito. ba? Oo, hindi tayo makapag-umpisa ng ganito kung wala tayong naging lead. Oo. Inaakay tayo Sabi, at binigyan ng instructions. diba the Hintayin na kingdom lang natin is ang pagdating ng mids, iba. diba? Hmm? Sabi the kingdom is in your midst, sabi sa Among Us, diba? Oo. Mm-mm. Kasi 'di ba, kayo na rin ang nagsabi na hindi physical. I mean, yung hindi nakikita, hindi literal ibig sabihin. Pero Kailangan may nakaupo gumagana. sa trono, may templo, Oo. may ano. Walang Meron naman ganun. ang nakaupo talaga dati pa. Oo. Invisible nga lang sa ngayon sa mga mata ng tao. Oo. Pero spiritually, sa diwa natin, kitang-kita na natin yan. Alam na natin yan. Ramdam natin yan. Yung Oo. laban, di ba? So abangan na lang natin kung paano magaganap yung symbolic na yun na turnover. Oo nga. Tapos, isa pang ano dito, kasi yung the father is Satan, yung serpent daw, yung mga serpent seed, ang tatay nila kasi si Satan, yung master of lies and murderers. Siguro ang mga yung mga covenant keepers, wala namang sinungaling o murderer sa atin, di ba? At saka may serpent blood. Ang mga Ophirian, ano yan? Nangalay tayo, yung mga purong human blood. Yun ang difference. Although masasabi natin na hindi tayo ang purong pero mas nangingibabaw sa atin. So, kasi may covenant sila. Kung tayo may covenant, meron din silang covenant sa kanilang sa kanilang ama. Yung 'di ba? Umiinom sila na nagmo-murder sila, nag-umpisa sila ng mga digmaan para marami silang mga makuhang mga kabataan, maraming mamatay. Usually tinan mo nung inano nila ang kailangan meron silang marami pati na innocent blood. 'Di ba yung sa Iran na lang, anong unang-una nila tinarget? Mga school ng mga ng mga girls school ng ano ba yun? Mga general nila, anak ng mga general. 'Di ba yun ang isa sa mga una nilang tinarget? Bakit? Anong ginagawa ng mga bata, ng mga teacher? Hindi makasama sa yung si Geren. Kasi that is their covenant. Pati yung sa Gaza, mga bata, inuubos nila. That is one of their covenants sa kanilang, di ba, master of lies at saka murderer. Kaya mga propaganda yan. Mga So, opposite na opposite sa covenant natin sa Aba, sa ating alahayam na wag ka di ba, yung false witness. Sa kanila, iba naman yung covenant, kabaligtaran. Diba? Sa atin, yung justice, di ba? Wag ka magko-covet. Anong ginawa ng mga ng kabila? Conquer ng conquer, manakop ng manakop, agaw ng mga agaw, nakaw ng magnakaw. So, opposite talaga ang covenant na yun. Ngayon, mamimili na lang kayo. Sino ang susundin, di ba? Kaya yung tanong ni bro na bakit kung ex-gen sila, bakit mo magnanakaw, huwag ka na magtanong, huwag ka na magtaka pala. Kasi isa nga sa ginagamit na pangalan ng kanilang tatay ay JC. Di ba? So, ano pa? May karagdagan kayo mga kapatid. Bago tayo, may lumipad sa sa isip ko kaya kaya nag-iisip din ako kung ano nga ba yung sasabihin ko. Yun, yung mga propaganda. Anyway, sige, proceed tayo. Yung pangalawang tanong, yung IPRA law. Hindi, yung tanong ko na, Sige, yung bro. tanong ko na kung may kabanalan, hindi yun sa atin, para sa kanila yung tanong ko.
Oo. Kung banal ba, ex yan, bakit ganyan ang sitwasyon nyo para sa kanila? Fake kabanalan yun eh. Ex-gen nga eh. Taken from the word JC, di ba? From the name JC, which is isa sa mga pangalan na ginagamit na ni Satan. O pagising sa kanila? Sa kanila yun is kabanalan nila sa kanila definition. Pero hindi yun ang kabanalan na inano ng ating alahayang. Iba kasi ang definition natin eh ng consecrated tayo sa ng alahayam. Sila consecrated sila sa kanilang ano. Kaya nga kayong ginagaya nga eh lahat ini-invert nila lahat ng ng kalooban ng alahayam. Yung natural order of things kinokorrupt nila. Talagang plano. Siguro hindi nila alam na kasi nga for lack of knowledge, 'di ba, kahit ang mga bayang pinili naliligaw. Hanggang sa pagkain, kinokorrupt nila para ma-defile. Hindi natin alam na di-defile tayo. Kahit na baka yung kinakain natin, kahit na manok, may mga nilalagay sila para ma-defile. Anong ano ka, no? Anong parang ingat na ingat ka sa mga kainin, tapos ayun pala ipiprito sa sa fat ng ng pork, no, lard. Parang naikwento mo nung nasa malaking bahay tayo, di ba? Sa kitchen. Tapos Binibili pala yung mantika sa 'di ba sis, yung hindi nila mailagay sa pagkain, ginawa nilang mga na mga utensils, yung mga bones. Napanood nyo ba yun? Condiments, mga mga sahog, mga Hindi, ginagawa nilang mga plato. Kaya kung makakakita kayo ng yung parang mga mga figurines na kulay gray, parang yun, basta ganun yung labas ng kasi pinakita yung factory na gumagamit sila ng human bones. Yung mga tinatanggal sa sementeryo na wala nang nagki-claim. Oo, ginagrind. Oo, ginagrind nila. Tapos naalala ko sis yung yung na binili nyo na na pot, parang yung paglalagyan ng insenso. Bakit kaya nag-crack yun? 'Di ba? Yun ang isa doon sa mga sa mga products nila. Manipis kasi yun eh. Ano yun ceramic, Ginagawa no? nilang mga plato, tapos yung mga pot, mga bowl. Yung dirty white Basta yung yung dirty white na kulay gray. Basta mga ganun parang gray ang labas niya. Yun yung minamanufacture nila na human bones. Bakit? Para mas matibay? Hindi ko alam kung anong reason nila kasi napakarami ng kanilang kinukolekta ng mga bones. Tapos, yun nga, pag pinadaan na sa machine, ganun ang kalalabasan, mga utensils. Mga plato nga, mga mangkok. Ganon. Oo, bowl. Kaya naalala ko nga, parang sabi ko, mix, no? oo, grabe na talaga, sabi kong ginagawa nito, hindi nila mailagay sa pagkain, pero gagawin naman nilang kainan. Oh. Parang ang alam ko kasi na naghahalo ng mga talaga, yung mga nagkakaroon ng ritual, yung mga ginagawa nila sa mga bridge, yan. Sila, di ba ang London Bridge nga, isa sa mga ang dami-daming nakita nila doon sa mga skeleton, mga nung i-repair nila, marami, parang kasama yung sa ritual nila, para doon tumibay, or I don't know kung
Basta isinahalo nila blood. May kailangan hinahaluan nila ng blood ng ano, parang nag-o-offer sila ng blood ng animal or tao. Kasi magka-coagulate daw yung blood. Titibay daw yung semento. I don't know. Nung bata pa ako na, nabasa yun eh. Nabasa ko. Kasi napanood Pero ko lang ano, kamakailan yung pero siguro sa Western world Oo, yun, yun sa dito. West Ewan ko lang. ginagawa, pinamanufacture Oo. nila. Ano? So, yun yung kanilang isa sa kanilang mga Yun yung kanilang government, mga no? deception na hindi nila mailagay sa pagkain, gagawin naman nilang mga kainan. Yung Cinemix, di ba? Lahat, hindi mo kape pala. Lalagyan nila ng ng flavor. Sa galing yun. Sa mga aborted Kaya ang fetus. nakakatakot kasi, yung halos lahat ng kinakain natin, ng mga galing sa factory, merong mga flavor enhancer na hindi identified. Cinemix. Tsaka yung Oo. mga yung mga E, basta yung mga code na E. Yung mga colorant, galing naman pala sa mga mga kulisap na na pinagbabawa, mga gumagapang na kulisap, mga colorant. Lalo na sa mga bata, ginagamit sa mga candies, colorant, mga Oo, donuts. yung kulay red. Oo. Mga donuts. So ang talagang ganun. wala Kaya pala tayong minsan, donut, allergy ako. Ba't kaya? Sabi ko, bakit ako donut lang kinain ko na allergy ako? Siguro yun pala mga colorant, mga chemical na inahalo nila. So napakarami nilang kaparaanan para i-deceive ang tao. Kaya yung maganda talaga sarili mong tanim, ano? Oo. Kaya lang, ang ulan naman, may halo na rin. Chemicals, no? May mga metal. Nga ngayon mga kapatid, yung virus, hindi na nila kaya sa vaccine kasi alam ko, Mahina ka, sis. ihalo na daw nila sa mga kain, tubig, hangin. Kung virus, diba? Kaya totoo siguro yung yung vaccine, human bones wala na tanggap ng vaccine. hinahalo Kaya sa harina. Oo nga, no? Kaya Kasi kung hindi mas na maganda, maaano ng bumili na tao. lang tayo ng locally made, manufactured locally, ano? Kaya nga ako pag bumibili, tinitingnan ko kung saan manufactured eh. Pag manufactured sa Pilipinas, medyo safe pa yan. Oo. Kesa sa yung lalo na pag imported from Israel, o kaya Basta pag Australia, imported yung mga galing sa yan, mga certain countries, Europe, no? mahirap. Okay, ano naman tayo, may additional kayo mga kapatid? Batin lang. Okay, yung pangalawa kasing tanong tungkol sa IPRALO, yung tinanong kung magpapatuloy mo ba ang Datuwism o yung tribal leaders. Ang sabi ng hindi ko masyadong kasi nawawala ang audio ko eh. Pero kasi ang Kingdom of the Lost Tribes, sabi naman si Hero, yung mga nawawalang mawalang tribu, maaring yung mga tribu na nandito sa atin. Kasi kaya lang, lahat natin, meron ng Joktanite na nauna pa bago dun sa 10 tribong pumunta dito. So ngayon, titingnan natin yung mga history nila kung saan sila nagmula. Kaya kailangan may mahalaga yung verbal history, yung sinalin-salin kasi wala na tayong makukuhang mga manuscript or kasulatan. Pero yung kanilang mga pinagmula na nagpasalin-salin sa mga kwento-kwento ng matanda. Maganda dapat yun nakokolekta na isusulat, no? Tapos, Kaya nga ang yung sabi mga naman sa kapatid, Hero, sabi nga, di ba, yung mga kapatid natin na galing sa South, pumunta doon sa Bukidnon kasi nakita daw nila na
ang kanilang meron silang malinaw na pagtitrace ng kanilang pinanggalingan. Mayroon din silang mga kasulatan, pero ang mahalaga daw doon, ipinapasa nila ang lahat ng kanilang mga historical background sa kanilang mga kabataan. Oo. So, yun ang ng tribo. May ano yun na ano nila sa ano ba yan yung yung parang Oo, head yun ng nga. ano yun Penetration nila? nila yung kanilang genealogy. Meron Oo. silang talaan ng kanilang genealogy. Kaya Mabuti. sabi, na-trace pa nila na sila ay direkta na galing sa tribo ng Israel. Kaninong tribe? Mayroong ibang nagki-claim na sila ay galing sa direktang tribo ni Ephraim. Yung iba naman ay direktang tribo ni Manase at saka ni galing daw kay Shem. Yung iba naman galing pa kay Shem na direktang generation sa kanila. Mahirap kasing ganyan kasi Oo. kailangan talaga may DNA para Oo. matrace, no? Kasi mayroon daw Pero silang talaan. So Okay. hindi natin alam kung saan Pwede rin kasing Joktan diba? Kaya Oo. galing kay Shem, Joktan yan. Oh, yung galing kay Shem, kay Joktan talaga yun. So iba-iba ang claim ng doon ng tribo. Halo-halo na. Oo, halo-halo sila. Kasi, Kaya hindi natin saka- alam kung paano nila preserve yung kanilang mga talaan at sino ang humahawak ng mga talaan na yan. Kung sa ano ba, sa balat ba, sa bamboo o di ba? Mahirap kasing i-preserve yung mga ganong siguro. Tapos ang alam ko sa Africa ganun sa mga bata pinapa-memorize yung mga patriarch. Hanggang ilang tapos every may mga anak ayun, ang very mamatay, dadagdagan. Tapos ang sabi, it came from the UN Charter. So yung UN Charter kasi, yan, yung hindi lang kasi sa atin may tribo, di ba? Sa Australia nandun yung Aborigines. Sa Amerika nandun yung mga yung mga sasabi nating Native Americans, yung mga may mga pana, yung mga di ba? So lahat ng lugar may mga native, mga indigenous. So ang inaalam nila, maganda ang wording sa sinabi, give freedom for self-governance. Tapos, obligado pa ang government to help them. So, ganun pa rin. Parang bakit nilagay yung obligado? Para makialam ang obligation to meddle. Tapos give freedom is medyo may magandang pakinggan. Pero actually, bakit they were given freedom for self-governance? Kasi hindi nila maubos-ubos. At least iyon, pag self-governance, maglalabasan nga naman sa mga lungga. Yung ngayon, tapos magiging open sila at mamomonitor ng maayos. Mamomonitor nila ng maayos. Tapos sa obligation to help them. Siyempre, magpapasakop tuloy yung mga sa civil government. Kasi obligadong tulungan ng gobyerno. Pero kung ganun, ba't hanggang ngayon ang mga tribo nasa hindi laylayan Talagang lumabas na sa laylayan, napakahirap pa, no? So yung charter na yan, tingin ko is just to monitor and to contain them. Controlling pa rin Siyempre nga Controlling pa rin ng Oo, civil government. Control. Kasi Kumbaga, yun nga, madami sino ba ang monitor gumawa kasi- ng IFRA law? Di ba ang civil government? Civil government, oo. Oh. So, Sino ang organize. nag-maintain at nagmo-monitor ng IFRA law? Government pa rin. So, ngayon, mas madali nilang mapasunod ang mga tribo dahil doon sa batas.
ma-exploit, Although madali na binigyan ma-exploit. sila ng freedom, mayroon silang kumbaga sinasabi nila, hindi namin pakikialaman ang inyong mga kultura, yung pamumuno nyo, pero kailangan yung mag-submit dito sa IPRA-law na tinatag ng gobyerno. So, makokontrol pa rin. Monitored, no? Oo, kasi monitored nga. Ngayon, kung anong sasabihin nitong mga tagapagpatupad sa gobyerno, magsasubmit pa rin itong mga nasa tribo. Mas Kaya madali diba, na sila i-target. oo, naalala mo, yung IPRA law na yan ay pinare-revise sa atin ng Sultan that time na gusto niyang mangyari na magkaroon ng autonomy ang mga tribo na hindi pakikialaman ng gobyerno. Oo. Yun yung galing ng naalala mo, UN. pinaano sa atin. Yun nga lang, ang problema, hindi na natin alam kung sino ang may hawak nung na-revise natin. Nasa nandun sa dating Kong na natin. Yun lang. So, hindi na natin alam kung anong masunurin nangyari yun. doon. Masunurin din, no? Ano siya? Tapos, kasi, tinitingnan kasi ng yung nag-i-study ng mga, forever chemicals at saka yung mga plastic, mga chemical na hindi nawawala sa katawan natin, saka yung metal na nila ng Bluetooth, yung mga metal na yan. Bakit yung mga pinakaliblib na mga tribo, mga ganun, meron din sa kanilang bloodline. Sa kanilang blood. So, natataka sila, bakit yung mga, yung mga may tanim na sarili, hindi naman layo-layo, kahit nasa mga bundok, ganun, may metal pa rin. Kasi, yung i-spray sa clouds natin, sa i-spray na sa langit. So, nata-target nila, mas tina-target sila doon. Tayo sa mga dito sa urban area, sa pagkain natin, sa tubig, di ba? Pero bakit pati yung mga nasa liblib? Meron din silang, mas mataas pa actually. So, nila na maaaring sa air. Tapos, pag umulan. Tatandaan ko noon, nandun ako sa Australia, gano'n. Ang dami-daming jet plane. Akala ko, ang ganda, nag-ano sila. Tuwan-tuwa pa ako dahil kita mo yung clouds, yung trail ng clouds. Criss-cross talaga, parang checkered. Sabi ko, tapos hindi ko pa alam na may mga yung mga trail, nga. Sabi ko, bakit kaya, marami ba mga aborigines doon? So, sabi ko, hindi ko alam na, later ko lang nalaman na may mga chemical na ni-spray. Kasi, yung mga metal na yun, pag na-ingest mo, makokontrol ka nila through 5G or 6G, whatever. Hindi pa pansinin, napakarami ng dati nun sa US lang yung mga shooting, sa mga schools. Tapos ngayon, nagpe-prepare na para mini-mental condition nila na pag may mga mamamaril sa mga school o mga ganyan. Sabi ko, bakit meron na rin dito? Dati yun sa rampant lang yun sa US. So, nakokontrol nila ang ng tao. Kaya mahalaga na tayo ay nagdi-detox once. Maganda yung sinasabi ng na fasting, no? Saka yung mga natin, talagang nililinisan natin kahit magulay, mga vegetarian ka pa, kailangan nililinisin mo talaga kasi maraming metal. Even yung tubig natin, maraming metal. At yun ay umaano yan sa blood and brain blood-brain barrier. Hindi na Pumapasok yun, talaga tayo nakalusot. niyan makakaiwas. Kasi Oo. nasusulat Sabi nga, naman that this word, kumbaga, si Satan, ang hari ng mundong ito. So, gagawin niya lahat ng kaparaanan para makontrol yes. niya ang buong mundo.
At yun ay na ginaganap ng Jejemon, Oo, kaya ng nga. Jejemon. Kasi, Ngayon, kanyang mga kumbaga, anak. di ba sabi nga na ng yung prince of this world Mm-mm. na kailangan talunin ang prince of this world ng liwanag na nagmumula kay King Yahawashi. So Ang sa sabi nun, paanong paraan? kayo, di ba ang sabi, kayo ang magiging ilaw at Oo. asin. Di ba? Sa paanong Asin, paraan so ba sino yun? tatalunin ng liwanag ang prince of this world? Pudpuran mo ng asin ang balat. So yun nga. So una, talagang napakahalaga ng asin sa Oo. physical natin. At saka pangalawa, yung kumbaga spiritually, gagamit talaga tayo ng sandata. Ang sandata natin ay ang salita. Tora. Hmm. Oo. Kaya mahalaga talaga na mayroon kahit papano, mayroon tayong natatandaan sa Torah. Mayroon tayong ilalaban kung sakali. Kasi tayo Oo. ay, kumbaga, nandito tayo sa daigdig na ito na pinaghaharian ng kadiliman. Napapaligiran tayo ng mga prinsipe ng kadiliman. Nagagawin nila ang lahat ng kanilang tungkulin para i-deceive ang tao. Mawala tayo doon sa liwanag. So, anong masasabi mo? I-rate mo sila 1 to 10. Yung bang ginagawa nila, ang mandato nila, yung covenant sa kanilang tatay na si Sita, nagagawa ba nila yon? Oo, gawang-gawa nila. Nasa lahat ng kanilang kumbaga. Ngayon ba? Ngayon? Oo, diba? ngayon. 1 to 10, Unang-una. 10 talaga, no? Unang-una na tayo ba kanilang papayag? ginagamit social media. Di ba? Tayo ba papayag na gano'n tapos tayo hindi? Dapat ka lang gawin din natin yung mandato natin. No? So, palad pa rin natin na nabuksan yung diwa natin, nalaman natin ang katotohanan, nalaman din natin kung paano natin lalabanan ang prince of this world. Na kung hindi sa pamamagitan ng salita ng alahayam, wala tayong alam kung paano natin lalabanan ang lahat ng sistema at mga mga tactics na ginagamit ng prince of this world. Kasi at the same time, maging maingat tayo. Oo, Hindi yun. tayo, Ibig sabihin, nagkaroon na tayo ng consciousness kung paano natin iiwasan. Pero Gamitan natin ng wisdom. Para bang napakahirap dahil, yun nga, parang hindi na kumpleto ang buhay natin kung wala tayong social media. Na yan ang ini-inject din ng kaaway ang Dapat social sasabayan media. natin ang Oo. kailangan aware. With awareness. Sasabayan natin sila with awareness. Discernment. Na dyan talaga dyan tayo natutokso sa social media. Kasi kagaya niyan, kailangan unang-una, ang oras natin. 'Di ba? Gaano ba kahaba ang oras natin na ginugugol sa social media na imbis na gugulin natin doon sa mga bagay na makabuluhan para sa ating alahayam. Yun ang una-unang ninanakaw sa atin, yung oras. Tapos, mayroon pang mga deception na napapakinggan at napapanood natin. Number 1 dyan ang mga kabataan na hindi natin nagagabayan. So, masyadong lumalalim ang ang problema na kinakaharap ng generation natin. Speaking of social media, ma-share ko lang.
Kanina medyo narito ko po nga kasi meron akong sinasagot. Kasi alam ng algo kung ano yung aking mga pinapanood. Ngayon, meron na it came across my feed ko. Yung yung isang Pilipina na based siya sa US, di na niya yung ating past, yung ng mga Filipino, yung history, ganyan, ganyan, ganyan. So, finalo ko siya kasi marami naman ako natuto yung mga tungkol sa mga natin. From Mindanao siya. So, finalo ko siya kasi maganda yung mga post niya. Then, siya nag-post siya ng tungkol sa mga balangay, ganyan, ganyan. So, nag-comment ako. Sinabi ko yung barangay, ganyan, ganyan, ganyan. Parang so yung siguro mga ganong platform, ang dapat nating i-follow. Kasi, ang mga follower nun, mga din, mga seeking for truth, ganyan, mga So, maraming namang nag-like doon sa comment ko to inform them. Actually, medyo ingat ako kasi syempre, international ang kanyang follower. Pero, ang ginawa ko is to open their mind about the possibility kung ititrace nila. Hindi ako nagbigay ng ng mga hint lang ang binigay ko. Then it's up to them to research further. Yung sinabi ko pa nga tungkol dun sinabi ko yung 10 balangay headed by Datu Puti, ganyan. Tapos gano'n, ngayon ay yung Peace and Silica, hindi ko sinabi yung Peace and Silica, sabi ko, nothing new under the sun, ganyan, ganyan. Para mga hint, sinabi ko yung it came from, gano'n. Tapos sumagot siya, ayun na nga daw, yung kailangan daw niya ng mga further documents na ang sabi daw, yung kanya siguro ni-search niya, yung 10 datos daw ay nangyari, hindi pre-colonial, kundi post-colonial na. Sabi, tapos ganun-ganun daw. Ibig sabihin, nangyari daw yung 10 dato, nandito ng Spaniards. Yun daw ang nakita ng isang hindi ko natandaan yung pangalan na sinabi niya na writer, ng American writer. Then, yun ang sinasagot ko kanina bago tayo or sabi ko, ang sabi ko gano'n, mga documents, tapos kinote pa niya kung meron daw akong bibigay na katulad ng Laguna Copper Plate, i-mention pa niya. Yung sinabi ko yung, hindi naman to hindi, parang, challenge niya yung knowledge ko, gano'n. Hindi naman, ang inano ko lang, Hindi sana binigay mo na lang yung link ng Hindi, Laguna Copper Plate. Hindi, hindi Na-discuss ganon. ng mensahero. Kailangan kang subtle ka lang. Sabi ko, kasi sinabi ko nga hindi to, basta binigay mo yung, sabi ko, ang Africa, sinabi ko lang ng mga na verifiable through research. Sabi ko, Africa, they declare their independence through in reference to the Laguna Copper Plate. Parang pinakita ko lang na hindi ako ignorante doon sa Laguna Copper Plate ng 1960, their jubilee, gano'n. Saka sinabi ko lang na ang purpose ko doon, hindi sa kanya, kundi sa mga reader, yung kanyang mga follower, to research, do their own research, na kailangan i-trace nila kung sino yung 10 tribong umalis ng at saka yung tribo na Judah na umalis ng 70 AD. Kasi madaling search yun sa Google 70 AD. Tapos sinabi ko na kasabay ng they were sent in shackles to the New World. At the same time, with the 1521 here, in the Far East. Hindi ko sinabing here, in the Far East islands. Sinabi ko gano'n, it's up to them to research. Para kasi, in that way, marami ang magigising. Kung nag-resonate sa kanila sabihin, mga searchers sila. Diba? They have to do their own research. Hindi tayo mag-expose ng ganyan or what. So ngayon, ang ko lang, kung magso-social media tayo,
punta tayo sa mga pertinent na mga site na we can contribute yung ating laman. Wag na yung mga yung mga si ganyan kasi 'di ba tulad ng yung mga black propaganda, alam mo naman kung bayaran o hindi, 'di ba? Kasi kasi ano ka din, yung emotion mo makokontrol din nila pag nag-ano ka ng mga pupunta ka sa kabilang kampo, pupunta ka sa kabilang kampo. Kaya ang magiging sa atin, maging proactive, huwag tayo padadala ng algo. Maging proactive. Tapos, punta ka sa mga site na na tingin mo ay we can contribute. Kasi, di ba, light and salt nga daw tayo. So, hindi tayo kung light ka, huwag kang papabaon sa sa mga nila propaganda, di ba? So, ganun lang, nabigay ko lang na example na punta ka sa mga na kung international naman yung yung site na yon, di magano ka ng international history. You have to protect yung identity mo din, yun lang. Tapos at pwede nilang i-verify sa Google. Tungkol na nga lang yung Cesar Borgia, di ba? Yung mga Gia ba? How do you pronounce it? Na siya ang ang model ni Michelangelo. Pwede mo i-comment yun. Kasi that is na hindi alam ng karamihan. But masi-search mo through through Google, mabe-verify nila. So, and that way, at saka, nag-expand yung algorithm ng truth. Kasi kung pahayaan mo yung mga fake na ang i-view mo, yung sa algorithm ng truth, ninipis, delete siya. Ang mag-expand yung algorithm of falsehood. So, ganun naman. Tapos yun ang isi-share mo kung ano yung mga site na tingin mo nagpo-promote ng truth. Diba? Yun lang may share ko. Tapos kayo po mga kapatid, meron kayong tungkol Tama sa naman social yun, media sis. para Oo, i-share? tama naman yun. Na dapat ang pagbibigyan natin ng ng panahon, yung mga makabuluhang bagay sa social media. Na kung paano tayo makakapag-contribute na ma-share natin ang light. Ang truth. Okay, tayo? Kung wala na, punta tayo sa isa pang question. Yung Melchizedek. Actually, nung mag-umpisa tayo ng baka sabihin, bubuhat na naman ako naman. Actually, nung mag-umpisa pa lang tayo ng yung Melchizedek, basta pinatanong, ano yung Melchizedek na yan? And then, in-open ko nga yung yung nalaman ko tungkol sa Melchizedek. Na meron kasi akong prior to OHC, meron akong pina-follow na Hebrew scholar. British siya, Hebrew scholar siya na basta very siya sa mga tungkol sa Hebrew. Although siya UK. Pero tingin ko may halo siya, hindi siya pure kasi hindi siya matangos ang ilong Pero puti siya. Sabi niya ang Melchizedek ay isa siyang, although hindi niya nakilala kung sino Melchizedek, pero sabi niya, ang Melchizedek ay may tatlong nga daw, yung king, judge, and the priest, Melchizedek. Sa kanya ko nalaman yung yun. functions. Then, Tatlong functions. Tatlong role. Ngayon, kaya nag-umpisa pa lang, hindi pa alam ng mensahero yun. Pero, i-share ko yun. Siguro, ng mensahero, pero ang mensahero, nakadikod kung sino ang Melchizedek, si Shem. Pero yung three role na yon, ako ang naglatag noon sa natin, sa vision. Nakinig lang ang mensahero, ganun. And then, siguro pinagtatagpo. Kasi gano'n naman talaga ang karunungan, di ba? Manggagaling sa mga maraming platform. Pwede mo basa, marinig, may magsabi, di ba? Sa research, or basta dadating na lang sa'yo. So, kaya itong Melchizedek,
ewan ko kasama pa natin kasama natin ang si Pisimri. Pero tanda ko yon na gayon, King and ano sinabi ko. And then, kaya nung sinabi na mesero ito, natuwa ako. Ibig sabihin, confirm yung aking na-i-share na i-contribute sa revision na sinabi niya. Tapos, as high priest. Pero natuwa ako dahil siya ang si Shem na ito. So, ang descendant ni Shem, na sinasabi nila na natupad, although ang ginawa ng Aba ni King ni Anon through his son, pinili niya ang tribo ni Levi na maging priest muna. At ang tribo ni Levi hindi niya binigyan ng mana upang kumalat siya sa buong sa 12 tribu. No? At hindi siya malusaw. Kumalat pa ang bloodline niya, actually mas nag-expand. Habang lumalaki, dumadami ang 12 tribu, dumadami din ang mga Levita. At yung karamihan, 10 tribu ay nakarating dito sa Far East at nakahalo na rin ang dugo ni Levi. Aside pa doon sa 10 tribu. So, maano natin yan. At kaya nga sinabi, you will be a nation of priests dahil sa paghalo ng dugo ni Levi ng Levitical priesthood na din ni Shem, na pinagmulan ng Melchizedek order ni Shem. Okay. So, ayan ay, kung may mga katanungan o may additional kayo mga kapatid, bago tayo punta sa kabilang katanungan. Okay, susunod na katanungan ay kung meron bang crowning ceremony, yung formal na crowning ceremony. Sabi ng mensahero, sagot niya, kailangan muna magkaroon ng templo bago ang crowning. Pero ang sabi niya, kailangan muna magkahari bago mai-dedicate ang templo. So, kailangan muna magka-crowning. Kailangan matapos muna ang templo. Pagkatapos ang templo, saka magkakaroon ng crowning. Tapos, pagkatapos ng crowning, saka i-dedicate ang temple dedication, in that order. So, nangyari, naganap ang templo. So, hindi nga parang Pero sinabi ulit niya ang naman, di nangyari ba, na kumbaga, wala sa control niya. Oo. Sinabi niya. Pero kung ang Aba pa rin pero parang nangyari sa Messiah, 'di ba? Na dineclare siyang hari ng mga Israelita, pero pero hindi rin natuloy ang pagiging hari. coronation, formal coronation. Sa ang sabi nga tinanong paanong yung mga gagamitin. Ang sabi ng Aba, sabi niyang mesero, ang Aba ang magpo-provide ng mga tao, ng mga magbibigay. At naganap nga yung may nagpagawa pa nga ng singsing para sa kanya. Yung pala, siya din na magsusuot. Nag-donate ng singsing sa kanya. Siya din pala magsusuot, di ba? Tanda mo, sis? Oo. Dahil kawawa naman ng hari kung wala man lang ginto sa kanyang katawan. Pero wala, pagkalibing, may nagsuot na. Hindi ko kilala. Orange may nagsuot na agad. Wow, meron na agad nagsuot. Tapos, ang sino daw, sinabi niya ang mangyayari sa sa coronation. Ang magdadala daw ng setro ay ang Africa. Parang symbolic no? Ang magdadala ng crown ay ang anak ng tribu, mga kabataan. Sinabi pa niya 7, pero symbolic yun Ibig sabihin anak, magmumula sa tribu. With the aid of China. Saan ba nanggaling ang kanyang corona?
saan pinagawa ang sentro? Di ba sa Hong Kong? Hmm. Ba? Tapos, ang espada ay magmumula sa Russia. O yung golden scepter. Which is, sino ba nagpo-provide ng arms sa Shemite territory, sa Iran? Di ba ang Russia? Hmm. Tapos ang China nakikipag-trading sila ng military knowledge sa Russia, ang China. Kahit yung mga modern nila, mga vehicle, yung mga came from Russia also. Kasi ang Russia ang may advanced na wala pa ang West. Sino nagpo-provide sa yung nagpo-provide sa Iran ngayon na paglalagyan nga daw ng trono. Di ba ang Russia? Kanyang throne? So, yun ay symbolic na yun. Tapos nandiyan ang sabi niya, yung mga shuttle bus, na helicopter. Sabi nga, di ba, ang nangyari, meron pa nga tayong cargo planes Hmm. na inangkin ng isang politiko. Kaya yung problemang naiwan yung pagkamamatay ng signature na tunay na may-ari napunta sa kanya tuloy. Ayan, yung pag-aangkin, pagkamkam ng hindi sa'yo, tingnan mo muna, baka may kasama yung may mga naiwang mga obligasyon. Talagang yun, claim ka. Kaya pati obligasyon nun na may iwan, dapat mong pangatawanan mo, di ba? Naging din yan eh. Tapos, may madadagdag kayo mga kapatid. So yung espada, technology yun. Oo. Tapos yung crown, ilalapat Judgment, kumbaga tayo. judgment, di ba? Ang sabi nga, ang tribulation na magaganap, hindi ko pala nasabi, yun ang judgment. Saan ko ba nasulat to? Pasensya lang, hindi ko rin mabasa sulat ko eh. Yung Basta yung di ba, dati nabanggit niya yun sa atin eh. Kung Oo. yung symbolic nung tatlo na yun na na ito-turn over sa hari. Oo. Yung crown daw ay para sa yung crown niya ay authority, divine authority. Yan, nabanggit niya yan dati eh. Tapos Oo, yung scepter scepter daw rulership. ay authority Rulership, yun eh. kingship. Authority din Yung yung scepter. scepter. Rulership. Ang crown is divine, hindi kaya knowledge, sis? Yun nga, divine knowledge, Divine, divine Yung- authority. Tapos, crown. Tapos kaya nga ang sword, judgment. na-identify niya yung kanyang tatlong role. At ang kanyang sash, kanyang ay ang Kasi Torah, tatlo yung salita. symbolic na binanggit niya eh. Sash. O, tama diba? yun. Yung scepter, yung scepter, hindi yung ba responsibility? Hindi. Oo. Rule kasi yung scepter. Yung... Yeah, responsibility. authority. Kaya nga, Hmm. yung crown, yan yung knowledge. Tapos Kingship yan. Kingship. yung yung kingship. knowledge kasi sila ang Tapos nagtago yung ng mga... sword. Tirago Judgment. nila yung mga records. Judgment. Oo. So, yun ang na-identify niya doon sa tatlong role niya. Na Di ba kailangan yung i-turn over sa kanya. Oo, di ba yung rider, yun binigyan ng crown, Oo. yung so kingship yun. Oo, yung Saka kingship, yung knowledge. authority, at saka pagiging judge. Oo, yung sword. Mm-mm. Judgment ang hindi Oo. dahil gusto. So yung ating Kaya mga nabanggit military, niya yung tatlong tatlong bagay na
kailangan i-turn over ng mga bansa na yon. Yun ang role ni Efraim. Oo. Kaya yung mga military natin, hindi yun dahil gusto lang ang Shemite, hindi yun para mang conquer ng ibang lupain o or i-defend ang ating sarili, kundi yun ay as judgment, weapon of judgment. Di ba sabi nga, kaya nga hindi pa nire-release talaga ng Russia ang salamat na lang kay Putin at meron siyang di ba ang panaginip ng mensahero, pinakita sa kanya ni Putin yung pulang button. Pero siya ang nun, ang mensahero daw ang mag-push Ang ng button. Pero nagising na siya nun, di ba? Bigla siya nagising. So hindi niya alam. Pero ibig sabihin, ang senyales siguro ay magmumula sa Ephraim. Kung kailan i-release ng Russia ang yung tulad na sinasabi mo, bro. Di ba? Na tayo yung kagabi lang. Tapos di ba, yung pinag-uusapan natin kagabi lang. Tapos dinefend din ng mensahero yung UFAS, God of Pison River pala, ibig sabihin ng UFAS. Sinagot yung ating pinagano kagabi. Tapos sinabi mo nga, yung Ephraim talaga ang ang dahilan. Sabi mo nga ito. Kailan magigising? Yung nangyayari sa paligid hanggang dun sa kaligitnaan ng silangan doon sa Middle East. Nga talaga yun dahil sa atin. Kaya dapat talaga magising. So, tandaan nyo din, itong nangyari nakaraan lang, di ba, nung tinarget na naman ng US, after ng kanilang peace talk, tinarget uli ang Iran. Ginawa ng Iran. Hindi naman yung mga military bases sa mga east, pinalalayos talaga niya sa mga Arab countries. Di ba, yung mga military bases, hindi siya ng mga civilian or yung mga galamay talaga ng ang kanyang tina-target. Hindi niya tatargetin ng ang Babylon, yung US, kasi yun nga ang gustong mangyari ng set of anti-Messiah, set of Satan, na bumagsak ang US para sila ang mamuno talaga. At dito sa Shemite territory, gusto nilang maghasik ng kanilang sinabi naman nila ito nung at saka marami ng US politician ang nagsasabi na dudurugin tayo ng kaya lang ngayon, sa panahon natin ngayon, kay JFK, sino nagpapatay dyan? Yung Gaddafi, di ba? Yung mga gustong magkaroon ng sariling mga banking system. Yun ang nila, dinudurog nila ang ulo ng mga leader na gustong yung mga bansa na gustong magsarili na sa kanilang sistema. Ayun ang dinudurog nila. So, ngayon, ang buntot ay kaya lang kasi ang mahirap kasi maraming buntot, maraming galamay, no? Kaya kailangan i-discern natin kung buntot ba nino yan, di ba? So, pero isa lang ang nanay, babalik nga sa nanay, di ba? Isa lang naman yan. Ayun lang, mga kapatid. Yung ang huling tanong ay yung temple construction. Ano ba yung timeline ba yung sinasabi? Hindi ko masyado narinig kasi nag-choppy ako.
Ayun, sinabi nga niya, yung Palafox, kinakausap nila. Pero alam ko, hindi naman natuloy yun sa Palafox, no? Siguro na mahalan sila sa yung development, ganun. Pero ang sinabi na nakita nila na yung inilipat na nakita nung Palafox Dasan, supposed to be the most holy, yung kabanal-banal, dakong kabanal-banalan ay nasa sentro, pusod. Hindi ko nga magets yung sinasabi nun eh. Nasa pusod ng mundo? Ano ba yun nga? Elaborate sis? Pusod ng mundo. Kumbaga pinakasentro daw ng buong mundo. Hindi ng Pilipinas. Hindi lang ng Pilipinas, ng buong mundo. Anong ginamit yung mapa? Ginamit nila yung measurement ng northeast south mula sa kaduluduluhan. Anong dulo ng meridian, ng Oo, Greenwich? yung meridian. The positive 8. Kaya Tapos, nakuha nila ang negative 8, center. parang Asia. Ganun. Ano yun? Parang siguro yung buong globe ang ginamit nila. Hindi buong globe, sis. Oo. Parang Globe ang ginamit nila. yung diameter, yung yung diameter ng globe. Sa side natin, kakabilang side ng Oo. Oo nga, oo. Kasi 16 hours ang ang span. Di ba? Kung 24 hours, di 12. 8. 12. Positive 8 tayo. Tapos ang UK is 8. Ewan ko paano. Hindi ko gets. Pero yun ang sabi. Yun ang nila. Ibig sabihin, meron silang device kung paano nila ma-measure yun. Oo. So, At may leyline yan. beyond our understanding. Oo. May mga karagdagan kayo na point? Okay, yes, kasi talakayan to. May nakaligtaan ba akong mga tanong or what? Palagay ko natakal na natin lahat. Oo. Kaya ko lang yun to, pag Q&A kasi, pwede na natin hindi i-upload yung video, diba? Na mismo ng para medyo maiksi ang ating ang kanilang i-review panonoorin. So, ito yung ating talakayan sa araw ng Sabat. Blessed Sabat mga kapatid, sana may napulot tayo sa ating discussion ngayon na bagong kaalaman at na-bless tayo sa patuloy para sa pagtatayo ng ating makalangit na kaharian. Hallelujah, alahayam.